Kamusta po? Ako po muli, si Dr. Miguel Santos. Kung matagal na po ninyo akong sinusubaybayan, alam ninyo na ibinabahagi ko ang mga praktikal at natural na paraan para pangalagaan ang inyong kalusugan, lalo na sa ating marangal na pagtanda. At sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang ating espesyal na serye tungkol sa kalusugan ng mata pagkatapos ng edad na 60. Dahil aminin po natin ang mga problema sa paningin ay isa sa mga pinakanakakadismayang bahagi ng pagtanda. Kaya ngayon, gusto ko kayong gabayan sa isang bagay na simple, ngunit napakamakapangyarihan, ang 10 pang-araw-araw na pagkain na makakatulong na maibalik at protektahan ang inyong paningin. Bago po tayo magsimula, mayroon akong isang mabilis na tanong. Napapansin ba ninyo ang mga pagbabago sa inyong paningin kamakailan, malabong mga salita sa pahina, kailangang idilat ang mga mata para mabasa ang inyong telepono. Iyong hindi komportableng pakiramdam sa likod ng inyong mga mata pagkatapos tumingin sa screen. Marahil ay masyadong nakakasilaw ang mga ilaw sa gabi o kaya naman ay nanunuyo at iritado ang inyong mga mata kahit wala naman kayong ginagawa buong araw. Hindi po ninyo ito guni-guni at hindi kayo nag-iisa. Mahigit 30 taon na po akong nag-aalaga ng mga nakatatanda at isa ito sa mga pinakakaraniwan at pinakamasakit na bagay na naririnig ko. Doc, parang unti nang nawawala ang paningin ko at hindi ko alam ang gagawin. Nakakatakot po ito dahil kapag nawala ang inyong paningin, nawawala rin ang inyong kalayaan. Hihinto kayo sa pagmamaneho. Iiwasan ninyo ang pagbabasa. Mawawala ang mga maliliit na bagay na dating nagbibigay sa inyo ng saya, isang crossword puzzle, ang ngiti ng isang apo, isang tahimik na umaga kasama ang dyaryo. At ang pinakamasama, karamihan sa mga tao ay sinasabihan na wala na silang magagawa, na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hindi po iyan ang buong katotohanan. Dahil ang nakikita ko po ng paulit-ulit ay ang malaking pagkakaiba na magagawa ng mga tamang nutrisyon. Hindi mga tableta, hindi mga mamahaling gamutan, kundi mga tunay na pagkain, mga natural na pagkain na kayang alagaan ang inyong mga mata mula sa loob at tulungan kayong panghawakan ang paningin na mayroon pa kayo. Yan po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, isa-isang pagkain. At kung nakita ninyong makakatulong ito, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button. Hindi para sa akin, kundi para hindi ninyo kailanman palampasin ang pagkakataong protektahan ang kalusugan na pinakamahalaga. Ngayon, simulan na natin. Umpisahan natin sa isa sa pinakamakapangyarihang herdeng gulay sa planeta para sa inyong mga mata. Swiss chard, simulan natin sa isa sa mga hindi gaanong napapansing superfood para sa inyong paningin, ang Swiss chard. Alam ko pong hindi ito ang pinakakapanapanabik na gulay sa palengke, ngunit pagdating sa pagprotekta ng inyong mga mata mula sa pinsalang dulot ng edad, ang mga madahong gulay tulad ng Swiss chard ay tunay na mga powerhouse. Ito po ang dahilan. Ang Swiss chard kasama ang kalidahon ng mustasa at collards ay puno ng 2 espesyal na pigment, ang lutein at zeaxanthin. Maaaring komplikado pakinggan ang mga pangalan, ngunit heto ang ginagawa nila. Ang mga pigment na ito
ay gumagana na parang maliliit na salamin sa mata sa loob mismo ng inyong mga mata. Tumutulong silang salain ang mapaminsalang blue light at UV rays, yung mga nanggagaling sa sikat ng araw screen ng telepono, TV at computer monitor. Naninirahan sila sa likod ng inyong mata, partikular sa makula na siyang responsable para sa inyong central vision. Habang kayo ay tumatanda, ang natural na reserba ng inyong katawan ng lutein at zeaxanthin ay nagsisimulang bumaba. Dito na nagsisimulang pumasok ang mga problema tulad ng macular degeneration at katarata. Ngunit heto, ang magandang balita, hindi kayang gumawa ng inyong katawan ng mga pigment na ito, ngunit maaari ninyo itong makuha ng direkta mula sa pagkain. At ang mga madahong gulay, ang pinakamahusay na natural na mapagkukunan sa mundo. Sa katunayan, ang isang tasa ng lutong Swiss chard ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming sustansyang pangprotekta sa mata kaysa sa karamihan ng mga supplement sa merkado at hindi pa mabigat sa bulsa. Kapag nag-aalaga ako ng mga matatandang pasyente na nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago sa paningin, malabong teksto, pagod na mata o hirap sa silaw, ito ang madalas kong unang ipinapadagdag sa kanilang plato. Hindi ninyo kailangang sobrahan. Isang maliit na dakok lang ng berdeng gulay, bawat araw iginisa sa olive oil, inihalo sa sopas o idinagdag sa inyong mga itlog, ay malaki na ang maitutulong. At isang maliit na tip, ang lutein at zeaxanthin ay fat-soluble. Ibig sabihin, mas maganda itong naa-absorb kapag may kasamang malusog na taba. Pag-uusapan natin iyan sa susunod na bahagi. Ngunit sa ngayon, kung matagal na kayong hindi kumakain ng madahong gulay, ito na ang hudyat para ibalik ito. Dahil ang pagprotekta sa inyong paningin ay hindi kailangang maging komplikado. Minsan kasing simple lang ito ng kung ano ang nasa inyong tinidor. Abokado. Kanina nabanggit ko ang isang mahalagang bagay na ang ilang nutrisyon para sa inyong mga mata ay fat-soluble, na nangangahulugang kailangan nila ng kaunting malusog na taba para tuluyang maabsorb ng inyong katawan. At dito po nangingibabaw ang abokado. Ang abokado ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng monounsaturated fat, ang uri ng taba na mabuti sa puso, na nagpapakain din sa inyong utak at nagpoprotekta sa inyong paningin. Ngunit hindi lang sila magaling sa pagtulong sa ibang nutrisyon. Ang abokado mismo ay puno ng sarili nitong mga sangkap na nagliligtas sa mata. Bawat mag-atas na kagat ay nagbibigay sa inyo ng lutein, ang parehong pigment na nagpoprotekta sa makula na napag-usapan natin kanina. Vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng inyong mata mula sa pinsala. At vitamin B6 na tumutulong suportahan ang mga nerbiyos na nagkokonekta sa inyong mga mata sa inyong utak. Maaaring iniisip ninyo, kumakain na ako ng gulay, hindi pa ba sapat yon? Heto ang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Maaari kayong kumain ng lahat ng madahong gulay sa mundo, ngunit kung hindi ito maa-absorb ng maayos ng inyong katawan, hindi ninyo nakukuha ang buong benepisyo. Kaya lagi kong inirerekomenda na ipares ang mga gulay, lalo na ang mga berdeng gulay na mabuti sa mata, sa kaunting malusog na taba.
Maaaring kalahating abokado, isang patak ng extra virgin olive oil, isang kutsara ng cold-pressed avocado oil, o kahit ilang dinurog na macadamia nuts. Hindi lamang ito nakakatulong na mas makuha ang lutein at zeaxanthin. Nakakatulong din itong magbigay lubrikasyon sa inyong mga mata, bawasan ang iritasyon at protektahan laban sa pangmatagalang panunuyo, isang bagay na nagiging mas karaniwan habang tayo ay tumatanda. Mayroon akong mga pasyente na nasa kanilang huling 70s at unang 80s na nagsasabing mas guminhawa ang kanilang pakiramdam matapos gawin ang simpleng pagbabagong ito. Mas kaunting pagod sa mata, mas kaunting pagdilat, at mas kaunting pagkukusot ng mata pagsapit ng hapon. At ang pinakamagandang bahagi, masarap ito. Ang pagdaragdag ng malusog na taba tulad ng abokado sa inyong mga pagkain ay hindi lamang nakakatulong sa inyong mga mata, pinapasarap din nito ang lahat. Kaya kung ang inyong mga salad ay parang walang lasa o ang inyong paningin ay medyo malabo kamakailan, subukang magdagdag ng isang hiwa ng abokado. Ang inyong mga mata at panlasa ay magpapasalamat sa inyo. Itlog. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na simple, isang bagay na maaaring nasa inyong refrigerator na. Mga itlog. Ngunit hindi lang basta-bastang itlog. Ang tinutukoy ko ay ang mga pasture-raised na itlog, iyong galing sa mga manok na malayang gumagala, tumutuka ng damo at mga insekto at nabibilad sa araw. Iba ang mga itlog na ito. Mas matingkad ang kanilang kulay at mas mayaman sa nutrisyon, lalo na sa mga kailangan ng inyong mga mata. Kita ninyo ang pula ng isang pasture-raised na itlog ay puno ng lutein at zeaxanthin, ang parehong mga pigment na nagpoprotekta sa mata na pinag-uusapan natin. Vitamin A na mahalaga para sa paningin sa madilim at sa pagpapanatiling basa ng inyong mga mata. Choline at malusog na taba na sumusuporta sa paggana ng utak at nerbiyos kabilang ang optic nerve, at bioavailable na protina na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na tissue sa inyong retina at cornea. Linawin ko lang po, hindi ko sinasabing ang mga itlog ay magikang mag-aayos ng inyong paningin sa isang gabi. Ngunit nakita ko na silang gumawa ng tunay na pagkakaiba. Mayroon akong pasyente, si Aling Judith, na lumapit sa akin noong siya ay nasa unang bahagi ng kanyang 70s. Hindi naman sobrang sama ng kanyang paningin, ngunit ang kanyang mga mata ay laging pagod-tuyo at sensitibo sa liwanag. Madalas siyang lumalaktaw ng pagkain, kumakain lang ng tinapay o biskwit para sa almusal sa pag-aakalang mas magaan at mas mabuti iyon. Binago namin ang kanyang gawain. 2 pasture-raised na itlog sa umaga, dahan-dahang niluto, marahil ay may kasamang berdeng gulay. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na hindi na magasgas ang pakiramdam ng kanyang mga mata. Mas matagal na siyang nakakapagbasa nang hindi humihinto at mas matatag ang kanyang enerhiya sa buong araw. Hindi ito mahika, ito ay nutrisyon. Ang mga itlog ay nagbibigay sa inyong katawan ng tunay na mga kasangkapan para buuin at protektahan ang mga istruktura ng inyong mga mata mula sa lente hanggang sa retina. Tumutulong din itong patatagin ang asukal sa dugo na mahalaga
para sa mga senior na sinusubukang iwasan ang pagkawala ng paningin mula sa pinsalang dulot ng diabetes. Kaya kung nilalaktawan ninyo ang almusal o umaasa sa cereal at tinapay, isaalang-alang na bumalik sa mga pangunahing pagkain. Ang 2 pasture-raised na itlog sa isang araw ay mas malaki ang magagawa para sa inyong paningin at utak kaysa sa karamihan ng mga tableta. Isang simpleng ugali, ngunit isa na nagbubunga ng kalinawan. Atay ng baka. Karamihan sa mga tao ay nagugulat kapag binabanggit ko ito, ngunit kung tatanungin ninyo ang sinumang veteranong doktor o nutrisyonista kung anong pagkain ang pinakamahusay na sumusuporta sa paningin, tahimik silang tatango at sasabihing atay ng baka. Alam ko po, hindi ito eksaktong sikat sa panahon ngayon. May mga napapangiwi pa lang sa pagkarinig ng salita. Ngunit heto ang katotohanan, ang atay ng baka ay isa sa mga pagkaing pinakamayaman sa nutrisyon sa planeta, lalo na pagdating sa inyong mga mata. Puno ito ng retinol na siyang aktibong anyo ng vitamin A. Ito ang bitamina na inaasahan ng inyong mga mata para makapag-adjust sa liwanag. Kung wala ito, ang mga bagay tulad ng pagkabulag sa gabi at pagiging sensitibo sa liwanag ay nagiging pang-araw-araw na pakikibaka. Sinusuportahan din nito ang produksyon ng luha na tumutulong na panatilihing basa at komportable ang inyong mga mata. Iyong tuyo at magaspang na pakiramdam na nararanasan ng maraming senior, makakatulong ito. Ngunit mayroon pa. Naglalaman din ang atay ng baka ng zinc na tumutulong sa pagbuo ng mga visual pigment sa inyong retina at vitamin B2 o riboflavin na nagbabawas ng pagod sa mata at tumutulong protektahan ang ibabaw ng inyong kornea. Nauunawaan ko po kung ang atay ay tila hindi kaakit-akit, ngunit hindi ito kailangang maging sobra-sobra. Ang ilan sa aking mga pasyente ay naghahalo ng kaunting giniling na atay ng baka mga kalahati sa regular na giniling na baka. Ang iba naman ay nagpapahid ng kaunting grass-fed liver pate sa tinapay ilang beses sa isang linggo. Ang kaunti ay malayo na ang mararating. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Harold, 74 taong gulang, isang tahimik na retiradong elektrisyan. Sinabi niya sa akin na ilang taon na siyang hindi nagmamaneho pagkatapos ng paglubog ng araw dahil hindi na raw kaya ng kanyang mga mata ang silaw. Hindi kami nagsimula sa mga magagarang gamutan. Nagsimula kami sa pagkain, kaunting atay dito at doon. Pagkalipas ng 2 buwan, ngumiti siya at sinabing, "Dok, nakapag-drive ako pauwi kagabi noong 1 linggo. Unang beses sa mahabang panahon, walang naging problema." Iyan ang kapangyarihan ng tamang nutrisyon. Hindi ninyo kailangang kainin ito araw-araw. Ngunit kung seryoso kayo sa pagprotekta ng inyong paningin, lalo na sa gabi, ang makalumang superfood na ito ay karapat-dapat sa pangalawang pagsulyap. Buto ng sunflower, maliit, simple at madalas na hindi napapansin. Ngunit ang mga buto ng sunflower ay maaaring isa sa mga pinakamagandang bagay na maaari ninyong kainin bilang merienda, lalo na kung sinusubukan ninyong protektahan ang inyong mga mata habang tumatanda. Heto kung bakit sila ay isa sa pinakamayamang likas na mapagkukunan ng vitamin B1 na kilala rin bilang thiamine. At ang maliit na nutrient na ito
ay may malaking papel sa pagpapanatiling malusog ng inyong mga optic nerve. Kita ninyo, kapag masyadong mataas ang inyong asukal sa dugo, isang bagay na madalas mangyari sa pagtanda, lalo na kung kayo ay pre-diabetic o diabetic, sinisira nito ang maliliit na daluyan ng dugo at nerbiyos sa inyong mga mata. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang iyon ay naiipon. Tinatawag itong diabetic retinopathy at isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Ngunit heto ang magandang balita. Ang vitamin B1 ay napatunayang nakakatulong na maiwasan at kahit na ayusin ang ilan sa pinsalang iyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga nerbiyos, pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabawas ng oxidative stress sa loob ng inyong mga mata. At hindi lang ito para sa mga taong may diabetes. Kahit na ang inyong asukal sa dugo ay halos matatag, ang thiamine ay tumutulong na suportahan ang normal na electrical signaling sa pagitan ng inyong mga mata at utak. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagod sa mata, mas kaunting malabong sandali, at mas malakas at mas malinaw na paningin. Minsan may pasyente ako, si Aling Rachel, 69 taong gulang, aktibo, mahilig maghardin, ngunit nararamdaman niya itong kakaibang bigat sa likod ng kanyang mga mata. Hindi naman sakit, basta may kakaiba. Hindi naman sobrang sama ng kanyang asukal sa dugo, ngunit hindi rin perpekto. Nagdagdag kami ng isang dakok ng buto ng sunflower sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Makalipas ang ilang linggo, sinabi niya sa akin na nawala na ang bigat na iyon at nakakapagbasa na siyang muli sa kanyang beranda nang hindi nahihirapan. Hindi ito milagro, ito ay nutrisyon. At ang mga buto ng sunflower ay hindi ang tanging pagpipilian. Ang mga almendras, pistachios, macadamia nuts, at flax seeds ay nag-aalok din ng thiamine at iba pang sustansya na sumusuporta sa inyong mga mata. Ngunit ang mga buto ng sunflower ay abot kaya madaling dalhin at madaling kainin ng direkta o isaboy sa salad. Siguraduhin lamang na piliin ang walang asin, inihaw o hilaw na walang idinagdag na langis. Ang isang maliit na dakok sa isang araw ay maaaring tila simple, ngunit pagdating sa pagprotekta sa maliliit at maselang bahagi ng inyong mga mata, minsan ang simple ay eksakto kung ano ang gumagana ng pinakamahusay. Bell pepper. Kung nakapaghiwa na po kayo ng bell pepper, pula, kahel o dilaw, alam ninyo kung gaano ito kasigla sa loob, halos kumikinang. Ang kulay na iyon ay hindi lang pampaganda. Ito ay isang senyales na ang mga bell pepper ay puno ng makapangyarihang antioxidants, lalo na ang vitamin C, ang uri na kailangan ng inyong mga mata para manatiling malinaw, malakas at protektado. Kita ninyo, ang mga mata ay puno ng mga maselang daluyan ng dugo. At habang kayo ay tumatanda, ang mga daluyang ito ay nagiging marupok. Mas madali silang masira, mas kaunting oxygen ang nadadala, at mas mabagal silang gumaling. Dito na nagsisimulang lumitaw ang mga problema tulad ng malabong paningin, presyon sa mata, at mabagal na paggaling. Tinutulungan ng vitamin C na patibayin ang maliliit na daluyang ito. Sinusuportahan din nito ang parang gel na likido sa loob ng mata na tumutulong na manatili itong matatag at malinaw at may papel sa pagpapanatili ng malusog na collagen na siyang bumubuo sa connective tissue
sa inyong kornea at retina. Ngunit heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kailangan ninyong makuha ang tunay na vitamin C mula sa pagkain. Hindi ang sintetikong uri na matatagpuan sa karamihan ng mga tableta, kundi ang uri na buhay na mga hatay sa mga hilaw na gulay tulad ng bell pepper. Isang hilaw na bell pepper lang ay maaaring magbigay sa inyo ng higit pa sa inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan. At may kasama pa itong mga bonus na nutrisyon tulad ng beta-carotene, isang pasimuno sa vitamin A, lutein at zeaxanthin, ang parehong mga pigment na tumutulong protektahan ang inyong retina at maging hibla fiber na sumusuporta sa matatag na asukal sa dugo, isang mahalagang salik sa pangmatagalang kalusugan ng mata. Madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente na magdagdag ng maninipis na hiwa ng hilaw na bell pepper sa kanilang pananghaliang salad. Halos walang hirap itong gawin, ngunit ang benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon. At kung hindi kayo mahilig sa matigas na lutong nito, subukang iihaw ng bahagya na may olive oil. Sapat na init lang para lumambot ang tekstura nang hindi nasisira ang mga nutrisyon. Isa sa aking mga matatandang pasyente, si Aling Nena, ay madalas magbiro na ayaw niya ng gulay maliban kung masayang tingnan. Binago ng mga bell pepper ang isip niya. Sinimulan niyang gamitin ito sa lahat sa scrambled eggs wraps at kahit sa lutong bahay na sopas. At ang kanyang mga mata, wala ng pamumula, wala ng magaspang, at namamaga na pakiramdam pagsapit ng hapon. Maliit na pagbabago, malaking pagkakaiba. Kaya kung naghahanap kayo ng isang makulay at malutong na paraan para suportahan ang inyong paningin, ang mga bell pepper ay karapat-dapat sa isang puwang sa inyong plato. Mga pagkaing dagat na may shellfish. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sustansya para sa inyong mga mata ay hindi nagmumula sa lupa. Nagmumula sila sa dagat. Ang mga shellfish tulad ng talaba, tahong tulya, alimango, at hipon ay puno ng mga mineral na lubos na kailangan ng inyong mga mata. Isa sa pinakamahalaga, zinc. Ang zinc ay gumaganap na parang tagapagtanggol ng inyong retina. Tumutulong itong bumuo ng mga visual pigment sa likod ng inyong mata, ang bahaging responsable sa pagpapadala ng mga signal ng liwanag sa inyong utak, at sinusuportahan nito ang maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at sustansya sa tissue ng inyong mata. Ang mababang antas ng zinc ay iniuugnay sa macular degeneration, lalo na sa mga nakatatanda. Kaya kahit ang isang maliit na dagdag sa inyong kinakain ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lang iyan. Naglalaman din ang shellfish ng isang matingkad na pulang pigment na tinatawag na astaxanthin. Ito ang parehong sangkap na nagbibigay sa salmon at hipon ng kanilang mamula-mulang kulay. At ito ay isa sa pinakamalakas na natural na antioxidant na natuklasan kailanman. Sa katunayan, gramo sa gramo ang astaxanthin ay higit sa 1,000 beses na mas makapangyarihan kaysa sa vitamin C pagdating sa paglaban sa oxidative stress. At ang oxidative stress, ang mabagal na pagkasira ng malusog na tissue, ay isa sa pinakamalaking kalaban ng tumatandang mga mata. Tumutulong ang astaxanthin na protektahan ang retina, bawasan ang pamamaga, at kahit na mapabuti ang daloy ng dugo sa mga mata.
Nangangahulugan iyon ng mas matalas na paningin, mas mahusay na kontrast, at mas kaunting pagod sa mata sa paglipas ng panahon. Kaya paano ninyo ito makukuha? Isang simpleng paraan ay ang kumain ng shellfish tulad ng wild na hipon-ulang o alimango mga 1 beses sa 1 linggo. Siguraduhin lamang na piliin ang wild-caught, hindi farmed, at ibabad ang mga ito sa kaunting tubig na may suka sa loob ng 1 oras bago lutuin. Ang simpleng hakbang na iyon ay nakakatulong na gawing mas madaling maabsorb ang mga mineral at mas magaan sa inyong panunaw. Kung hindi kayo mahilig sa shellfish o meron kayong mga allergy, maaari rin kayong makahanap ng mga supplement ng astaxanthin na galing sa microalgae. Ngunit laging kumonsulta muna sa inyong doktor. Sa alinmang paraan, kung naghahanap kayo ng proteksyon para sa inyong paningin, sa pangmatagalan ang karagatan ay may maiaalok. Walnuts karamihan sa mga tao ay iniisip na ang mga problema sa paningin ay dahil sa mahinang mata, ngunit sa katotohanan, isang malaking bahagi ng issue ay nangyayari sa maliliit na daluyan ng dugo sa likod ng mga eksena. Ang inyong mga mata ay nakasalalay sa patuloy na daloy ng oxygen at sustansya na inihahatid sa pamamagitan ng isang marupok na network ng mga kapilari. At kapag ang mga daluyang iyon ay namaga kumipot o nabarahan, ang inyong paningin ay nagsisimulang lumabo. Iyon ang dahilan kung bakit ang sirkulasyon ay kasing halaga ng lakas ng mata. At dito maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba ang isang simpleng pagkain tulad ng walnuts. Ang walnuts ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng vitamin E, isang antioxidant na may ilang mahahalagang papel sa loob ng inyong katawan. Tinutulungan nitong manatiling sapat na malabnaw ang inyong dugo para madaling dumaloy na binabawasan ang panganib ng maliliit na pamumuo. Pinoprotektahan nito ang mga panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala ng oxidative na pinapanatili silang nababaluktot at malakas. At sinusuportahan nito ang mga selula ng inyong retina, ang bahagi ng inyong mata na responsable sa pagkuha ng liwanag at paglikha ng paningin. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na daluyang ito ay nagiging mas mahina. Isang seryoso ngunit madalas na tahimik na kondisyon ay tinatawag na retinal vein occlusion. Sa simpleng salita, isang mini eye stroke. Maaari itong mangyari bigla at sa ilang mga kaso ay magdulot ng permanenteng pagkawala ng paningin. Ngunit heto ang pag-asa. Ang maliliit na gawi sa pagkain ay maaaring mabawasan ang inyong panganib. Ang pagdaragdag ng isang dakok ng hilaw na walnuts sa inyong pang-araw-araw na gawain ay isang banayad at natural na paraan upang suportahan ang malusog na sirkulasyon hindi lamang sa inyong puso, kundi pati na rin sa inyong mga mata. Bukod sa vitamin E, nagbibigay din ang walnuts ng plant-based na omega-3 fats na tumutulong na pakalmahin ang pamamaga at suportahan ang nerve tissue sa buong katawan, kabilang ang optic nerve. Kung hindi kayo mahilig sa walnuts, ayos lang iyon. Ang iba pang magagandang opsyon ay kinabibilangan ng mga almendras, pistachios o macadamia nuts, basta't ang mga ito ay walang asin at minimal ang pagkakaproseso. Ang layunin ay hindi perpeksyon kundi pagiging pare-pareho. Ang isang maliit na dakok sa karamihan ng mga araw ng linggo
ay maaaring hindi mukhang malaki. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakakatulong itong panatilihing dumadaloy ang dugo, napapakain ang mga tissue at mas napoprotektahan ang inyong paningin. Dahil pagdating sa pag-iingat ng inyong paningin, ang nangyayari sa inyong mga daluyan ng dugo ay kasing halaga ng nangyayari sa ibabaw ng inyong mga mata. Isda. Kapag iniisip natin ang pagprotekta sa ating mga mata, madalas ay nakatuon lamang tayo sa mga mata mismo. Ngunit ang totoo, ang inyong mga mata ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking sistema. Bawat isang bagay na inyong nakikita, bawat imahe, bawat salita, bawat muka ay kailangang dumaan sa isang daanan ng mga nerbiyos diretso sa inyong utak. Ibig sabihin, ang inyong mga mata at utak ay laging nagtutulungan bilang isang koponan. At kung ang isa ay nagsimulang humina, nararamdaman ito ng isa. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng wild salmon at iba pang mamantikang isda. Sila ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng isang espesyal na taba na tinatawag na DHA pinaikli para sa docosahexaenoic acid. Mahaba ang pangalan, ngunit heto ang mahalaga. Ang DHA ay isang kritikal na sangkap sa pagbuo ng inyong retina at ng tissue ng inyong utak. Kung walang sapat na DHA ang komunikasyon sa pagitan ng inyong mga mata at utak ay nagsisimulang bumagal. Maaari ninyong mapansin ang mga bagay tulad ng malabong paningin, hirap sa pag-focus, mas sensitibo sa liwanag, o kahit na hirap sa pagkilala ng mga mukha sa madilim na lugar. Sa paglipas ng panahon, ang mababang antas ng DHA ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng macular degeneration, dry eye syndrome at kahit na paghina ng pag-iisip. Hindi ito tungkol sa isang sintomas. Ito ay tungkol sa buong sistema na sabay-sabay na tumatanda maliban kung tayo ay kikilos. Ang magandang balita, ang inyong katawan ay hindi gumagawa ng DHA ng kusa, ngunit alam nito kung ano mismo ang gagawin dito kapag binigyan ninyo ito ng tamang panggatong. Dito pumapasok ang wild salmon, sardinas, tanige mackerel, at tamban herring. Sila ay likas na mayaman sa DHA at kapag kinain ninyo sila ng regular, tumutulong silang ibalik ang malusog na taba na kailangan ng mga tissue ng inyong mata para manatiling malakas at nababaluktot. Binabawasan din nila ang pamamaga lalo na sa mga tear gland. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting panunuyo, mas kaunting paghapdi, at mas makinis na ibabaw para sa liwanag na pumasok sa kornea. Madalas kong inirerekomenda na maghangad ng 2 hanggang 3 serving ng mamantikang isda bawat linggo, inihaw, pinirito o steamed. Panatilihin itong simple. Kung hindi ninyo gusto ang isda, maaari ninyong isaalang-alang ang 1 dekalidad na fish oil o krill oil supplement. Mas mainam kung may idinagdag na astaxanthin para sa karagdagang proteksyon. Kapag ibinigay ninyo sa inyong mga mata kung ano talaga ang bumubuo sa kanila, hindi lamang ninyo tinutulungan ang inyong paningin, sinusuportahan din ninyo ang memorya, focus, at maging ang inyong kalooban. Dahil ang totoo, ang inyong utak at mga mata ay hindi kailanman tunay na magkahiwalay. At ang pag-aalaga sa isa ay halos laging nakakatulong sa isa pa.
Mga halamang gamot herbs. Sa ngayon, marami na tayong napag-usapan tungkol sa pagkain, kung ano ang kakainin, kung ano ang idaragdag sa inyong plato, at kung paano mababago ng simpleng nutrisyon ang pakiramdam at paggana ng inyong mga mata. Ngunit may isa pa akong layer na nais kong ibahagi sa inyo, at iyon ay ang tahimik na lakas ng mga halamang gamot. Sa loob ng maraming siglo, ang ilang mga halaman ay ginamit upang suportahan ang sirkulasyon, bawasan ang pamamaga, at pagaanin ang discomfort na madalas nakasama ng pagtanda ng mga mata. At bagamat ang mga halamang gamot ay hindi kapalit ng mga sustansya mula sa tunay na pagkain, maaari silang maging isang banayad at epektibong karagdagan sa inyong pang-araw-araw na gawain. Halimbawa na lang ang ginkgo biloba. Ang sinaunang katas ng puno na ito ay napatunayang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga mata. Partikular na nakakatulong ito para sa mga taong may glaucoma o maagang senyales ng macular degeneration. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen at sustansya na direktang naihahatid kung saan ito kailangan ng inyong mga mata. Tayan din ang chamomile at rooibos. Parehong natural na nakapapakalma, parehong banayad sa mga mata. Maraming tao ang gumagamit ng pinalamig na chamomile tea bags sa ibabaw ng nakapikit na mga mata upang maibsan ang pamamaga, iritasyon at pamumula. Ito ay isang lumang lunas, ngunit isa na epektibo pa rin. Ang milk thistle ay isa pang dapat banggitin. Tumutulong itong suportahan ang atay at pinapataas ang antas ng glutathione, ang master antioxidant ng inyong katawan. At kapag tumaas ang antas ng glutathione, ang mga mata ay nakakakuha ng dagdag na layer ng proteksyon mula sa oxidative stress. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga taong may diabetes o pangmatagalang issue sa asukal sa dugo. Kung nahihirapan kayo sa pamamaga sa buong katawan, kabilang ang mga mata, isaalang-alang ang pagdaragdag ng turmeric luyang dilaw sa inyong mga pagkain. Ang aktibong sangkap nito na curcumin ay pinag-aralan para sa kakayahan nitong bawasan ang panunuyo ng mata at pangkalahatang iritasyon, lalo na sa mga nakatatanda. At sa wakas, isang hindi gaanong kilalang halamang gamot na tinatawag na Coleus forscholii ay nagpakita ng pangako sa pagbabawas ng presyon sa loob ng mata, intraocular pressure, na madalas na sanhi ng glaucoma. Hindi ito isang lunas, ngunit maaaring makatulong kapag ginamit kasama ng iba pang mga estratehiya ng suporta. Siyempre, ang mga halamang gamot ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng may pag-iingat. Palaging kumonsulta sa inyong doktor bago magsimula ng isang bagong supplement, lalo na kung kayo ay umiinom ng gamot. Ngunit kapag ginamit ng may pag-iingat, ang mga halamang ito ay maaaring suportahan ang inyong mga pagsisikap na tumutulong sa inyong mga mata na maging mas komportable, mas napangalagaan, at mas protektado sa mga darating na taon. Panunaw digestion at ang huling aral. Maaari ninyong kainin ang lahat ng tamang pagkain. Maaari ninyong punuin ang inyong plato ng salmon, madahong gulay, bell pepper, at kahit mga halamang gamot. Ngunit kung hindi ma-absorb ng maayos ng inyong katawan ang mga sustansya, hindi makukuha ng inyong mga mata ang suporta na kailangan nila. Iyan ang nakatagong problema.
Karamihan sa mga taong higit sa 60 ay nahaharap sa mahinang panunaw. Habang tayo ay tumatanda, mas kaunti ang nagagawa nating stomach acid at digestive enzymes. Dahil dito, mas mahirap i-absorb ang mga fat-soluble na bitamina tulad ng ADE lutein at zeaxanthin, ang eksaktong mga sustansya na nagpoprotekta sa inyong mga mata. Kaya madalas kong inirerekomenda ang pagdaragdag ng isang pangkalahatang digestive enzyme supplement bago ang inyong dalawang pinakamalaking pagkain sa araw. Maghanap ng isa na may kasamang ox-bile pancreatin at betaine HCl. Ang mga ito ay tumutulong sa inyong tiyan na durugin ang mga taba at mas epektibong ilabas ang mga sustansya na nagbibigay sa inyong mga mata ng buong benepisyo ng inyong kinakain. At higit pa sa panunaw, huwag kalimutan ang mga pangunahing kaalaman. Manatiling hydrated, bawasan ang refined sugar, magpaaraw, ipahinga ang inyong mga mata, at higit sa lahat, patuloy na matuto at maging mausisa tungkol sa inyong kalusugan. Ang mahalagang aral. Ang pangangalaga sa inyong paningin ay hindi tungkol sa isang malaking mahiwagang lunas. Ito ay tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na hakbang na ginagawa ninyo araw-araw. Bawat malusog na pagkain, bawat baso ng tubig, bawat sandali ng pahinga ay isang puhunan sa kalinawan ng inyong hinaharap. Kapag gumawa kayo ng maliliit na hakbang ng tuloy-tuloy, napapansin ito ng inyong katawan at ang inyong paningin, ang inyong mahalagang kakayahang makakita at kumonekta sa mundo ay nagkakaroon ng tunay na pagkakataong manatiling matalas. Kung nanood kayo hanggang dito, maraming salamat po. Ibig sabihin, pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at iyan ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito sa anumang paraan, huwag mag-atubiling pindutin ang like button. Nakakatulong ito para mas maraming tao ang makakita nito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong karanasan o magtanong. Palagi kong sinusubukang basahin ang mga ito. At kung gusto nyo pa ng mga video na tulad nito, pindutin ang subscribe at i-on ang bell. Narito ako para gabayan kayo sa bawat hakbang. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Hanggang sa muli, alagaan po ninyo ang inyong mga mata. Mahusay po silang nagsilbi sa inyo.